ang NBI po. Kayo po ay nakatalagang mag-imbestiga sa mga ganitong klaseng death threats sa Pangulo. At kahit sino mang ordinaryong tao, meron po kayong obligasyon na imbestigahan ito. Investigasyon sa umano'y assassination plot kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ipinauubayan na ng Malacanang sa National Bureau of Investigation. There is a possibility that this will be considered by the justice members to say that there is probable cause already. Disallowance ng Commission on Audit sa Office of the Vice President at testimonya ni Ramil Madriaga, posibleng batayan na para umusad ang proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ayon sa ilang mambabatas. So when you remove the excise tax on gasoline, and in the case for diesel, na 85% po yung share ng 3 richest decile na yon, ang pinakamay kinabang po nito is actually those 3 richest decile. Mga mambabatas dismayado sa di pagsama sa diesel at gasolina sa suspensyon ng excise tax. Naturang pulisiya, mga mayayaman lang ang makikinabang ayon sa Department of Finance. Nakikita natin na may mga magsasaka na napipilitang itapon ang kanilang ani dahil sa overproduction sa sobrang baba ng presyo ng bili. Hindi natin ito papabayaang magpatuloy. Kaya bibilhin na muna ng Department of Agriculture ang sobrang produksyon. Mga inaning produkto na hindi maibenta ng mga magsasaka, bibilhin ng pamahalaan. Aktibong partisipasyon ng mga lokal na pamahalaan sa problema, giit ng Department of Agriculture. Sa inventory po ng Pilipinas, we are steady pa naman, steady yung update natin. Supply ng diesel aabot pa hanggang 49 days ayon sa Department of Energy. Pero supply ng LPG hanggang 36 na araw na lamang. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabay ang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Nakarating na sa kaalaman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga pahayag ng nagpakilalang aide ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Partikular dito ang umano'y kasunduan sa pagbaba niya bilang Pangulo ng bansa nitong taong 2025. Ayon sa Malacanang, hindi na rin bago ang aligasyon ng umano'y assassination plot kay Pangulong Marcos. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Ang NBI po. Kayo po ay nakatalagang mag-imbestiga sa mga ganitong klaseng death threats sa Pangulo. At kahit sino mang ordinaryong tao, meron po kayong obligasyon na imbestigahan ito. Ipauubayan na ng palasyo sa National Bureau of Investigation o NBI ang investigasyon sa mga aligasyon ni Ramil Madriaga na nagpakilalang aide ni Vice President Sara Duterte. Partikular na rito ang sinabi ni Madriaga sa kanyang sinumpaang salaysay na inaakusahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagpaplano umano ng assassination o kudeta laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sakali umanong hindi ito bumaba sa pwesto sa taong 2025. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi na bago ang umano'y assassination plot kay Pangulong Marcos. Hindi na nga po na bago ito ang pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Sinimulan na nga po ito ng Vice Presidente, nadinig na rin po natin, si Mayor Baste Duterte. So, hindi na po kailangan mag-utos ng Pangulo para imbestigahan ito. Sinabi ni Madriaga sa kanyang supplemental affidavit na isinumite sa House Justice Panel sa impeachment proceedings na nagkaroon umano ng kasunduan sina Marcos at kampo ni Duterte noong November 2021. Bago ang 2022 presidential elections na bababa umano sa pwesto si Marcos sa 2025 para pumalit si Sara Duterte sa pagkapangulo. Ayon kay Yusek Castro, nakarating kay Pangulong Marcos ang aligasyon na ito ni Madriaga at ito ay ikinagulat ng Pangulo. Siya po ay nagulat. Dahil hindi po ganun ang Pangulo. Binigyan diin ng palasyo na walang kaalaman si Pangulong Marcos sa umano'y kasunduan ukol sa kanyang termino bilang Pangulo ng bansa.
kahit na ang Pangulo ay walang personal na kaalaman patungkol po dito. Ang Pangulo po ay nangampanya sa taong bayan, nangako na maglilingkod sa taong bayan at nangakong tatapusin ang kanyang termino para sa bayan. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Kinwestiyon naman ni Senator Amy Marcos ang mga naging pahayag kahapon ni Ramil Madriaga sa Kamara. Ayon sa Senadora, walang katotohanan ng mga ito at salungat sa tunay na nangyari noong 2021. Nanawagan din ito sa kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na patigilin na ang mga politikong gumagamit lamang kay Madriaga. Ito ang balita ni Jed Neresina. Ganyang klase bang mga testigo ang ihaharap sa Senado? Mahiya naman sila. Huyu, Madriaga. Sinungaling ka, Madriaga. Tinawag na kasinungalingan ni Senator Amy Marcos ang mga naging pahayag kahapon ni Ramil Madriaga sa impeachment proceedings ng House Committee on Justice. Mariing itinanggi ni Senator Marcos na nagkaroon ng kasunduan para sa paghahati ng termino o term sharing sa pagitan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Paliwanag ng Senadora, November 2021 pa lamang ay naglabas na ng pahayag ang Pangulo laban dito. November 12, ang liwanag naman ng statement ng aking kapatid. No to possible term sharing. Kaya tumigil ang mga nagchichismis ng kalokohan. Bukod dito, wala naman aniya si Madriaga sa inner circle meetings at lalong wala ito sa kanilang private group chats. Sa kanyang lumang cellphone at mga group chat, ipinakita ng Senadora na noong September 2021 pa lamang ay pilit na nilang kinukumbinsi si VP Duterte na tumakbong Pangulo at hindi totoong si Pangulong Marcos Jr. ang kumukumbinsi kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para maging vice-presidente ang kanyang anak. Dahil dito, inilarawan ni Senator Marcos na incredible statements o hindi talaga kapani-paniwala ang mga testimonya ni Madriaga. Samantala, muling binigyang diin ng mambabatas ang pagiging neutral niya sakaling umakyat sa Senado ang impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Ngunit direktang kinwestiyon ng Senadora kung bakit isinasama ang mga usapin ng term sharing at mga umano'y pangyayari noong 2021 sa isang impeachment proceeding. Para kay Senator Amy, ang mga claim ni Madriaga tungkol dito ay walang kinalaman sa mga ground para i-impeach ang isang vice-presidente. Ang totoo, hindi ko maintindihan kung anong koneksyon dito sa impeachment case. Ang sinasabi ko lang yung katotohanan tungkol sa mga pangyayari noong 2021 na walang kinalaman sa impeachment. Mananatiling akong juror at judge at pakikinggan ko yung ebidensya nila. Pero sa aking tingin, wala naman tong koneksyon at hindi naman yata bawal magsabi ng totoo. Dahil dito, nanawagan ang presidential sister kay PBBM na huwag manahimik at sa halip ay pabulaanan ang mga umano'y kasinungalingan ni Madriaga. Hinimok niya ang Pangulo na huwag hayaang gamitin ng ilang politiko ang mga testigong tulad ni Madriaga para lamang sa kanilang pansariling ambisyon. Bongbong, Pangulong Marcos, alam mo ang katotohanan. Andun ka, magkasama tayo. Kung hindi mo ito ipinag-uutos, walang dahilan para hindi mo itama ang kasinungalingan na ito. Huwag mong konsintihin ang mga politikong ginagamit ang sinungaling na si Madriaga. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, naniniwala ang ilang kongresista na may sapat ng batayan o probable cause para umusad ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ilan nila sa patunay nito ay ang pinal na desisyon ng disallowance ng Commission on Audit sa mahigit 73 million pesos spending mula sa confidential funds ng Office of the Vice President noong 2022 at ang testimonya na nagpakilalang tauhan ng mga Duterte na si Ramil Madriaga. Ito ang balita ni Rosalie Cos. There is a possibility that this will be considered by the justice members to say that there is probable cause already.
Pinalna ang desisyon ng Commission on Audit o COA sa notice of disallowance nito sa ginawang paggastos ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte sa mahigit 73 million pesos na halaga ng confidential funds noong December 21 to 31, 2022. Yan ang isa sa pinakamalaking natukoy sa pagdinig ng House Justice Committee sa reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte kahapon, April 14, 2026, Martes. Bunsod nito, pinasasauli na kina VP Duterte at iba pang opisyal ang pera sa gobyerno. Bukod dito, may notice of disallowance na rin sa ginawang paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President sa unang 3 quarters ng 2023 pero may ilang buwan pa para iapela ito ng Vice Presidente. Sapat na ba itong dahilan para umusad ang proseso ng impeachment laban sa Vice Presidente? Ayon kay House Justice Panel Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro, posible pero nakasalalay pa rin ito sa desisyon ng mga miyembro ng komite. But of course, considering the denial of the appeal dito sa 73 million and the issuance of the notice of disallowance dito sa first, second, and third quarter ng 2023 ng OVP Confidential Fund, possibly, pwedeng i-consider yan ng justice members. Itinuturing ding mabigat na issue ito ng ilan pang House Justice Panel members. Si Bicol Zero Party List Representative Terry Ridon naniniwalang may probable cause na for impeachment laban sa Vice Presidente. Partikular na sa aligasyon ng maling paggamit ng confidential funds batay sa lumabas sa pagdinig kahapon. Bukod sa OVP disallowance ng COA, natukoy sa forensic examination ng National Bureau of Investigation o NBI sa mga pirma. Sa 36 na acknowledgement receipts ng confidential funds ni VP Duterte, may mga resibong iisang tao lang ang lumagda dahil sa pagkakahalin tulad ng porma ng lagda at pagkakasulat. Alam po ninyo, yung po nga finding of probable cause on the basis of confidential funds misuse, tingin ko po na-establish po yun kahapon. Samantalang si Manila 3rd District Representative Joel Chua naniniwalang may matibay na ring batayang hindi tama ang ginawang paggastos ng pondo ng gobyerno. Kaya kanilalabasan ng mga ganyan ng COA, ibig sabihin, mali yung paggamit mo or hindi akma dun sa binibigay na parameters. Kaugnay naman ang ginawang pagharap ni Ramil Madriaga sa pagdinig ng House Panel, ang nagpapakilalang dating bagman umano ni VP Duterte, maaari ring gawing batayan ang kanyang testimonya para umusad ang proseso ng impeachment. Ito ay kung hindi mapapabulaanan ang mga aligasyon nito. The way I see it, considering that it is only probable cause that is being required of the Justice Committee to be able to transmit this to the plenary and from plenary to the Senate, kung hindi ito mariribat, kung hindi ito makakounter, there is really a possibility that this testimony of Madriaga will suffice the requirement of probable cause. Sa April 22, muling isasagawa ang pagdinig ng House Justice Panel kung saan ihaharap ang mga ebidensya at testigo sa aligasyong matinding paglabag sa saligang batas at pagsira sa tiwala ng publiko ng Vice Presidente dahil sa umunoy pagkamal ng hindi maipaliwanag na yaman at hindi pagdedeklara ng lahat nitong ari-arian. Pero patuloy ang pagpapadala ng imbitasyon ng House Justice Committee sa Vice Presidente para dumalo sa pagdinig. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Lumabas sa bagong tugon ng masa survey ng Octave Research ng mayorya ng mga Pilipino ang aware o may kamalayan sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sa survey, tinanong ng Octave Research ang mga respondent kung narinig, nabasa o napanood nilang tungkol sa inihaing impeachment complaint. Lumabas sa survey na nasa 87% ang may kamalayan sa kaso, 12% ang hindi nakakaalam habang may 1% na hindi sigurado. Isinagawa ang survey mula March 19 hanggang March 25 sa 1,200 na mga individual na mula 18 years old pataas sa pamamagitan ng face-to-face interview. May dahilan ang Department of Finance kung bakit hindi pa rin sinususpindi na executive branch ang excise tax sa lahat ng produktong petrolyo, lalo na sa diesel at gasolina. Ayon sa Finance Department, hindi ito direktang mapapakinabangan ng ordinaryong Pilipino kung hindi mas pabor lamang sa mga mayayaman.
Ito ang balita ni Ivan Alvarez. So when you remove the excise tax on gasoline, and in the case for diesel, na 85% po yung share ng 3 richest decile na yon, ang pinakamay kinabang po nito is actually those 3 richest decile. Mga mayayaman ang pinakamakikinabang. Yan ang lumalabas sa datos ng Development Budget Coordination Committee o DBCC kung irerekomendang suspindihin ang excise tax sa diesel at gasolina. Paliwanag ng Department of Finance, ang mayayaman ang mayoryang kumukonsumo ng diesel at gasolina at daang milyong piso ang nakokolektang buwis ng gobyerno mula rito. Kung mawawala po yung taxes natin, mawawalan din po tayo ng ayuda na pwede po mabigay sa ating mga kababayan, particularly sa middle income classes. Kaya naman inunang alisin ng excise tax sa LPG at kerosene na mas ginagamit umano ng poorest of the poor o vulnerable sector. Mas ramdam rin nila ang fuel subsidies para sa sektor ng transportasyon kaysa kaltasan ng buwis ang oil industry players. Ngunit ang ilang mambabatas dismayado dahil hanggang ngayon ramdam pa rin ang mataas na presyo ng mga produktong petrolyo sa merkado. Hindi na i-implement yung suspension of all petroleum products, especially diesel and gasoline, because only the rich will be benefited. Of course not. You don't have to be an economist to be able to see everybody is affected. Ayon sa mga ito, hindi dapat i-segregate kung sino ang mas apektado o hindi at kailangang balansehin ang nararamdamang krisis sa langis na nakakaapekto sa lahat ng Pilipino. Huwag tayo mag-focus sa puro ayuda. Kasi totoo naman na puro mayaman. Kasi may-ari ng bus, mayaman. May-ari ng mga trucking, mayaman. Pero ano ba kinakarga? Di ba taong bayan? Kaya dapat Yusek, tinan mo, hindi pwedeng sabihin natin na mayayaman lang yung gumagamit ng diesel. Nitong March 12, sinertipikahan as urgent ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang batas na magbibigay sa kanya ng emergency powers upang pansamantalang suspindihin o bawasan ang excise tax sa lahat ng mga produktong petrolyo. Naipasa ito sa mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso at naibigay rin agad ang kapangyarihan nitong March 25, 2026. Kaya si Senator Amy Marcos dismayado sa anyay mabagal na pag-aksyon ng executive branch. Gayong minadalian niya ang Senado at Kamara para maisabatas ang pagbibigay ng emergency powers sa Pangulo. Pikon na ako kasi minadali kami ng bonggang-bongga dito. Ang tagal na, 1 buwan na halos eh. Oo, 1 buwan na. Anong klaseng emergency yung inupuan ng 1 month? Tapos paglabas, lusaw na lusaw. Ano ba naman yung mga kerosene and LPG na yan? Talaga naman lahat ng kinailangan mo, yung diesel at yung gasolina, wala. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinanghahalagahan. Isang malaking hamon sa ngayon para sa Department of Agriculture ang pag-iimbak ng mga sobrang produkto na bibilhin sa mga magsasaka. Dahil dito, hinihikayat ng ahensya ang mas aktibong partisipasyon ng mga local government unit sa ilalim ng Sagip Saka Act kung saan maaari sila na ang direktang bumili ng produkto mula sa mga magsasaka. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Nakikita natin na may mga magsasaka na napipilitang itapon ang kanilang ani dahil sa overproduction sa sobrang baba ng presyo ng bili. Hindi natin ito papabayaang magpatuloy. Kaya bibilhin na muna ng Department of Agriculture ang sobrang produksyon. Sa gitna ng mga ulat na may mga magsasakang napipilitang itapon ang kanilang ani dahil sa sobrang produksyon at mababang presyo ng bili, nagbigay ng direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Agriculture na bilhin ang sobrang ani ng mga magsasaka upang maiwasan ang pagkalugi. Sa ilalim ng mga umiiral na programa ng pamahalaan gaya ng Sagip Saka Act, pinayagan ang pamahalaan na direktang bumili ng ani mula sa mga magsasaka. Paliwanag ni DA Assistant Secretary for High Value Crops, Sagip Saka and Intellectual Property Attorney Joycel Panlilio na may 2 bahagi ng proseso. Sa proseso ng pamahalaan na bibili, kasali rito ang local government units, government-owned and controlled corporations, national government agencies, state universities and colleges, maging ang mga nasa ilalim ng ahensya ng pamahalaan, tulad ng Bureau of Jail and Management sa ilalim ng Department of Interior and Local Government at ang National Nutrition Council sa ilalim ng Department of Health.
So ipopost nila yan. Meron tayong information system, yung tinatawag naming Farmers and Fisherfolk Enterprise Development Information System of FEDIS. Makikita doon ng mga farmers kung ano yung mga pangangailangan nitong mga government agencies. Tapos nakalagay din doon kung kailan sila dapat magsabit ng kanilang offer. Sa panig naman ng mga magsasaka at mangingisda, kailangan ng accreditation o registration sa Department of Agriculture upang makasali sa procurement process. Gaya na lamang sa Registry System for Basic Sector in Agriculture o RSBSA at Fisher Folks Registration System o FishR. Kapag nagsumiti na ng produktong iniyo-offer at may sapat na supply, maaari na silang direktang magbenta sa gobyerno kasama na rin sa presyo ang gasto sa transportasyon. May opsyon din na humingi ng tulong sa mga local agriculture offices para sa paghahatid ng produkto, kabilang ang paggamit ng mga truck ng pamahalaan. Ayon pa sa ahensya, may mga mekanismo rin upang matiyak na hindi malulugi ang mga magsasaka, kabilang na ang pagtatakda ng presyo na hindi bababa sa kanilang production cost at karaniwang mas mataas sa farm gate price. Gayunpaman, ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., kinakailangan ang tulong ng mga lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng mga hakbang sa pagbili ng ani. Ipinaliwanag niya na sa ilang produkto gaya ng sibuyas, may mga pagkakataong konti lang ang binibiling supply dahil sa kakulangan sa paglalagyan. Isa sa mga hamon na binigyang diin ang kakulangan ng espasyo sa cold storages facilities na maglilimita sa dami ng produktong maaaring maabsorb ng gobyerno. Dahil dito, sinusubukan din ng ahensya na mas mapalakas ang pag-uugnay ng mga magsasaka sa mga merkado upang mabilis na maibenta ang kanilang produkto. Dagdag naman ni spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa na mahalaga ang kontribusyon ng LGU sa pagbili ng ani ng mga magsasaka. Pinakauna po na gusto natin sa mga LGUs, maging aktibo sila po doon sa provision ng sagip-saka. Kasi sila yung frontline natin, kabisado nila saan yung merong excess na harvest, lalong po ngayon, lalo na nga sa gulay, pwede nilang bilhin yung mga production. Nag-utos na rin yung ating Pangulo. LGUs can be the main buyer po nito. Under nga po sa sagip-saka, pwede nilang bilhin ito directly sa mga magsasaka without going through the usual procurement. Sa paraan na ito, sinabi niya na maaari nang maiwasan ang paggamit ng cold storage dahil ang mga produkto ay direktang maaaring ibenta ng mga local government units sa kanilang mga palengke. Maaari rin umano itong maging laman ng mga community pantry o iba pang anyo ng direct distribution sa mga apektadong komunidad bilang dagdag na tulong sa mga magsasaka. Kasabay nito, patuloy na hinihiling ng ahensya ang karagdagang pondo upang mas maraming magsasaka at mangingisda ang maabot ng mga programa ng suporta. Aminado rin ng ahensya na limitado ang kanilang budget para sa pagbili ng mga produkto ng mga magsasaka kasabay ng mga programang ayuda at suporta na kailangang maibigay sa kanila. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ilan sa produktong petrolyo sa bansa ang mababa na ang supply ayon sa Department of Energy. Samantala ayon sa kagawaran, posibleng magkaroon muli ng rollback sa presyo ng langis sa susunod na linggo. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Babalikan po natin ang balitang yan. Samantala, tinanggap na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbibitiw ni National Security Advisor Secretary Eduardo Año. Kinampirma ito ni Palace Press Officer Claire Castro sa Malacanang ngayong araw. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Secretary Año na ang kanyang permanenteng retirement bilang Security Advisor at Director General ng National Security Council ay epektibo na simula bukas, April 16, dahil na rin sa kanyang kalusugan. Nagpasalamat naman ang Malacanang sa kanyang naging pagsisilbi sa bayan. The President has accepted the resignation of National Security Advisor Eduardo Año. Secretary Año has decided to retire from public service after decades of continuous service in government and the military. We thank Secretary Año for his dedicated and distinguished service to the Filipino people. Kasunod dito ay tinilaga namang papalit kay Año si dating Armed Forces of the Philippines Chief of Staff, Retired General Eduardo Oban, bilang National Security Advisor ng Pangulo.
Tuloy ang ginagawang investigasyon ng Philippine National Police Internal Affairs Service sa nangyaring hazing sa Philippine National Police Academy o PNPA. Kasama sa iniimbestigahan na naging kapabayaan ng mga opisyal ng PNPA at ang mabagal na pagpapadala ng report sa higher headquarters. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Yun ang magiging basihan namin ngayon doon sa magkaroon ng finding sa kanya for command responsibility. Bakit inabot ng ganito? O matagal? Bakit walang papeles na pinasok? Ganun. Hindi ligtas sa investigasyon at kaso dahil sa kapabayaan ang mga opisyal ng Philippine National Police Academy o PNPA. Ito'y dahil sa nangyaring hazing noong April 3 kung saan 22 kadete ang nasugatan. Ayon kay Internal Affairs Service Inspector General Attorney Brigido Dulay, tuloy ang isinasagawa nilang investigasyon kahit na alisin pa ang mga ito sa pwesto. Una kasi ang nasa batas alam ba ng commander kung ano yung nangyari? Or dapat ba niyang malaman? Dalawa yun Una, alam niya, may personal knowledge siya. Pero ang pangalawa din sa batas is kahit wala ka personal knowledge, dapat ba alam mo yun nangyari? Kung alam mo, dapat alam mo, sabit ka pa din. Gate pa ni Attorney Dulay, otomatikong may pananagutan ng mga commander sa kapabayaan o kasalanan ng kanilang mga subordinate base sa prinsipyo ng command responsibility. Nasa batas yun na hindi ka pwedeng mag-imbestiga ng nakabababang pulis nang hindi mo sinasama yung commander nila o superior. Yun, nasa batas yun. Hindi namin ginawa yun dahil gusto lang namin. Ginawa namin yun sapagkat yun ang nakasaad sa batas. Yun ang kailangan gawin ng Internal Affairs. Bukod sa pananagutan sa nangyaring krimen, kasama rin sa iimbestigahan ng IAS ay kung bakit inabot pa ng 4 na araw bago na iparating kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang insidente. Gayong base sa umiiral na polisiya ng pambansang pulisya, kailangan ang mabilis na pagre-report ng significant incident sa higher headquarters. Alinsunod sa Memorandum Circular 2017-031 at Revised Standard Operating Procedure 1701-0301. Ito'y sa pamamagitan ng SMS o Viber sa loob ng 1 oras, written report sa loob naman ng 3 oras, at written progress report sa loob ng 24 na oras. Isa lang naman tatanong namin dito kung hindi ka agad nilabas ito, may delayed reporting. Ang tanong dito, hindi ba talaga nalaman ng commander at late siya nalaman nitong nangyari na to? At kung late nalaman to, ano ang responsibility mo bilang commander? Bakit late mo nalaman? Yun ang unang panig Yung pangalawa, yun yung intentional. Pinagtakpan ba o medyo mabigat pag delay. Kasi ang rule naman dito sa PNP is kapag nagkaroon ng ganyang insidente, report kagad. Dagdag ni Attorney Dulay, sakaling mapatunayang may kapabayaan ang mga opisyal, haharap ang mga ito sa administrative case kaugnay ng command responsibility. Ang parusa sa less grave misconduct sa kasong neglect of duty kaugnay ng command responsibility ay 10 araw hanggang 180 araw na suspensyon na hindi tatanggap ng sweldo at maaari ding 1 rank demotion depende sa bigat ng kaso. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa ibang balita, pag-aaralan ng Malacanang ang panukala ng ilang mambabatas na suspindihin muna ang paniningil ng premium sa mga miyembro ng state-run pension funds, ang Social Security System o SSS at Government Service Insurance System o GSIS. Sa gitna ito na ang patuloy na pagtaas sa presyo ng langis dahil sa gulo sa gitnang silangan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, titingnan nila ang panukalang bagamat sa kasalukuyan ay may ginagawa na anyang hakbang ang SSS at GSIS para makaagapay sa kanilang mga miyembro. Yan po ang aaralin. Pero sa ngayon po, meron na pong ginagawa na ang SSS, ang GSIS at pag-ibig para sa ating mga kababayan dahil nga sa nangyayaring gulo dito sa Middle East. Samantala, nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng pagtutulungan ng ASEAN member states sa kinakaharap na hamon sa supply ng langis.
Sa intervention ng Pangulo sa Asia Zero Emission Community o AZEC Plus Online Summit, hinimok niya ang kapwa niya leader na ipatupad ang ASEAN Framework Agreement on Petroleum Security o APSA. Naniniwala ang Pangulo na sa pamamagitan ng sama-samang pagtutulungan ng ASEAN at iba pang bansa sa Asia, malalagpasan na riyon ang hamon ng problema sa langis. Kabilang sa probisyon ng kasunduan ang panukalang pagkakaroon ng joint oil stockpiling. The enhanced APSA, endorsed at last October's ASEAN Ministers on Energy meeting in Kuala Lumpur, establishes the architecture for coordinated emergency responses, emergency supply sharing, and, critically, joint oil stockpiling. The Philippines fully supports its operationalization, and we will be an active participant in its implementation. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Ann Gonzalez na nasa Ho Chi Minh City, Vietnam. Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas, Monica. Posibleng ganapin ang ikalawang round ng peace talks sa pagitan ng Amerika at Iran anumang araw mula ngayon. Ito ang ipinahiwatig ni US President Donald Trump sa isang panayam ng isang US media. Batay sa ulat, sinabi ni Trump sa kanyang kausap na maaaring may magandang mangyari sa susunod na 2 araw na mag-uudyok sa kanilang muling magtungo sa Pakistan. Ayon pa sa pahayag ni Trump, ikinatuwa nito ang pakikipag-ugnayan ng isang field marshal sa negosasyon. Ang tinutukoy nito ay si Pakistani Army Chief Asim Munir. Ilang bansa rin sa Gulf region kasama ang Pakistan at Iranian officials ang nagpahiwatig ng posibleng muling pagbubukas ng negosasyon, bagaman walang eksaktong petsa kung kailan ito muling gagawin. Sa kabila ng mga pagbatikos ni United States President Donald Trump at ilang leader ng UK opposition, nanindigan si British Prime Minister Keir Starmer na hindi prioridad sa ngayon ang pagmimina ng langis sa North Sea. Ang importante anya sa ngayon ay ang mabilisang pagresolba sa problema kaugnay ng krisis sa langis. Ito ang balita ni James Hilario. Mr. Speaker, he is hiding behind so many people. He is the Prime Minister. He can make this decision today. He can. He is so weak, he's the first person to be pushed around by the energy sector. Naging mainit ang talakayan sa United Kingdom Parliament kaugnay ng hindi pagpapayag ni UK Prime Minister Keir Starmer sa oil drilling sa North Sea, gaya ng ginawa ng Norway na katabing bansa nito. Ito rin ang ngayon ipinupukol ni United States President Donald Trump sa UK leader. Ayon kay Trump, ang UK pa ngayon ang bumibili ng langis sa Norway gayong nasa teritoryo nito ang pinakamalaking bahagi ng North Sea oil field. Kung papayagan lang sana ni Starmer na ituloy ang oil drilling, hindi sana ito umaasa sa langis na nanggagaling sa Strait of Hormuz. Nitong nakaraang buwan, matindi ang tensyon sa UK House of Commons kaugnay ng desisyon ni Starmer kasama na ang hindi pakikipag-ugnayan sa Amerika. Giit ng oposisyon, maaari namang pagsabayin ang renewable energy at pagdrill ng sariling langis. Sagot naman ni Starmer, may problema pang naiwan sa mga lisensya ng drillers na kailangang resolbahin sa pamamagitan ng batas, bagay na anya ay hindi naiintindihan ng kanyang mga kritiko. Ayon kay Starmer, ang pagmimina ng langis ay kailangan ng pag-uusap at pagpaplano sa iba't ibang mga sektor, lalo na ng sektor ng enerhiya. Ang kailangan sa ngayon ay mabilis na solusyon at iyon ay pagyamanin muna ang renewable energy dahil may umiiral pang krisis dahil sa paghaharang sa supply sa Strait of Hormuz. The only way forward is to go further and faster on renewables. And the leader, Mr. Speaker, the leader of the opposition's approach is to outsource our foreign policy and let the US decide whether we go to war, to outsource our energy policy to Russia and Iran and let them set the price of energy. I will never do that because it's not in the British national interest. Ang hindi pagtugon ni Starmer sa alok ng Amerika, lalo na ang pagsuporta sa ginagawang giyera nito sa Iran ay dahilan ng tila lamat sa ugnayan ng dalawang bansa. Ganun pa man, naninindigan si Starmer na hindi niya papayagang idamay ng Amerika ang UK sa interes nito sa Middle East.
Sa ngayon, nakatuon ang kanyang atensyon sa sarili nilang problema at ang pakikipag-ugnayan sa ibang kaalyado upang maresolba ang gyera sa gitnang silangan na hindi gumagamit ng karahasan. The most important thing that we need to do is to de-escalate the Iran conflict and get the Strait of Hormuz open. We're working at pace with allies on that, bringing together quite a number of countries. We're also working with the sector here. So I had the oil and gas sector in, the fuel sector in, finance and insurance as well, to work out what more we can do together, government partnering with them. James Hilario, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ng bansang Qatar ang ginagawang pakikipag-ugnayan ng mga bansa sa Gulf region kaugnay ng sitwasyon ngayon habang umiiral ang 2 linggong ceasefire ng Amerika at Iran. Isa sa tinututukan nila ay ang mga hakbang upang tuluyan ng mapalaya ang Strait of Hormuz na siyang sentro ng sigalot. Ito ang balita ni Bradley Robuza. We have stood against any attempt to politicize or use the Strait of Hormuz in this conflict or any other conflict. And therefore, of course, we are calling for the immediate resumption of maritime activity through the Strait, and we do not accept any pre-imposed conditions on opening the Strait. Itigil na ang pamumulitika sa Strait of Hormuz. Ito ang pahayag ni Qatar Ministry of Foreign Affairs spokesperson Majed Al-Ansari. Sa isang pahayag nitong Martes, araw sa Qatar, tutol sila sa ginagawang paligsahan ng Amerika at Iran sa nasabing shipping lane. Kasunod ito ng palitan ng pagbanta ng US at Iran kaugnay ng nasabing ruta. Ayon sa US, umiiral na ang blockading ng kanilang militar sa mga sasakyang magtatangkang dumaan sa Strait of Hormuz na may nakataas na sanksyon. Ang sabi naman ng Iran, walang nakadadaan sa strait nang hindi nakikipag-ugnayan sa kanila. Ayon kay Minister Al-Ansari, ang kailangan ay pagtutulungan ng mga bansa sa Gulf region upang matigil ang gyera. Dagdag nito, ang kapayapaan ay hindi makakamit sa karahasan at ang kasunduan ay hindi sa pamamagitan ng isang panig lamang. We do not accept any pre-imposed conditions on opening the strait. We are, of course, aware of the need for a regional discussion, a regional solution when it comes to the Strait of Hormuz. We are assessing, of course, and emphasizing to all of our partners the importance and the need to open that strait for international economy as a whole, not only for our economy. Ayon kay Al-Ansari, nakikipag-ugnayan na ito sa ibang kaalyadong bansa sa Gulf region at iba pang international partners upang makabuo ng mga hakbang na magbibigay ng pangmatagalang solusyon sa gyera. Patuloy rin aniya ang pakikipag-ugnayan nito sa mga opisyal ng Pakistan upang ipaabot ang kanilang suporta sa ginagawang pakikipagkasundo ng US at Iran, habang pinapalakas naman aniya nila ang ugnayan ng mga Gulf nations upang maging handa anuman ang maging resulta ng usapan. That the whole region actually is engaging with Pakistan. We applaud the efforts of Pakistan. We support their efforts of holding these talks. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbabala ang isang grupo ng mga truck driver sa posibleng krisis sa pagkain. Kasunod ito na pinangangabahang pagtigil sa pagbiyahe ng mga trucking service dahil sa mataas pa rin presyo ng diesel. Ito ang balita ni Benedict Samson. Sa amin po, to be honest, hindi po kami nanawagan na itigil. Ang sinasabi ko nga po sa inyo, nagpapakabayani kami ngayon dahil lahat po tayo magugutom pag huminto. Nagsasakripisyo na lang para sa kapakanan ng iba. Ito ang daing ng grupong Truck Drivers Philippines o TDP dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Kanina, kabilang na rin sila sa lumahok sa transport strike upang manawagan ng aksyon mula sa pamahalaan. Ayon kay Truck Drivers Philippines founder June Magno, kung patuloy na tataas ang presyo ng diesel, may posibilidad na tumigil na lang sila sa pagbiyahe. Sa ngayon, anya ay may ilan na rin sa kanilang kasamahan ang tumigil na sa pagbiyahe ng truck matapos na lumipat sa ibang uri ng hanap buhay. Ang sabi ko nga po, 30 to 40% po ang diesel cost namin. Kahit po maglagay kayo ng toll, nabawasan kami ng discount sa toll, wala po, hindi po namin mararamdaman. Dahil po iba po ang jeep, iba ang truck.
At ang rate namin po, nung wala pa pong crisis sa langis, hindi na po nga namin alam kung paano kami makakapagpasweldo at magtatrabaho, magninegosyo. Ngayon pang nagka-crisis, pero ang masaklap, wala po kaming natatanggap na kahit anong programa, kung ano ba ang plano ng gobyerno sa aming tracking. Pangamba ng Truck Drivers Philippines, kung walang gagawing aksyon ng pamahalaan, ay posibleng magresulta sa food crisis ang pagtigil nila sa pagbiyahe. Baka next month, lahat po tayo na Pilipino, baka wala po tayong kainin. Tandaan po natin, ang truck po ang pinakadelikado na huminto sa lahat. Dahil po tayo ay damay-damay. Dagdag pa ni Magno, posible na sa susunod na buwan ay unti-unti nang maramdaman ang bawas sa supply ng pagkain, lalo na kung magpapatuloy ang sigalot sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Kaya alam po natin hindi naramdaman na kagaya ng transport sector natin dito sa public transport kasi may laman pa ang bodega ng mga warehouse natin. Pero tandaan nyo po, marami na pong humihinto na tracker kasi lugin-lugi na po. Samantala, ngayong araw sinimulan ng grupong Manibela ang 3 araw na tigil pasada. Sumali na rin sa kanilang tigil pasada ang ilang tricycle, taxi at Transport Network Vehicle Service o TNVS driver. Ayon kay Manibela Chairman Mar Balbuena, bukod sa pag-alis sa ipinapataw na excise tax at value-added tax, hiling nila na maglabas ng malinaw na guidelines ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa ipinatutupad na service contracting program. Sa inilabas na datos ng LTFRB, nasa 50,000 PUB units kasama na ang jeep, UB Express at mga bus ang kasali mula sa 823 routes sa bansa. Kaya naman tanong ng grupong Manibela, Yung sa service contracting program, wala pang guidelines. Out of 300,000 na PUJ, ang sinasabi nila 50,000 lang ang makakasama. Ano ang tulong na magagawa nila dito sa service contracting para doon sa hindi po naisama? Ngunit sa pahayag ng LTFRB, sa ngayon ay hindi na kailangang gumamit ng GPS devices ang lahat ng operator para sa mga kasali sa kontrata. Sa halip ay gagamit na lamang sila ng QR code upang mapaigting ang pagmamonitor sa rendered service ng mga kasaling PUB units. Ayon naman sa National Public Transport Coalition, mas makatutulong anila sa ngayon ang subsidiya sa lahat ng PUB operators and drivers kumpara sa ayuda. Ang hiningi po namin, ibalik sa presyo, suportahan ng gobyerno yung pong kakulangan ng pinambabayad namin sa araw-araw. Ang ibig sabihin, kung 55 pesos, umabot ngayon sa 125 pesos, sagutin po ng gobyerno yung sobra sa pamamagitan ng fleet card. Hindi po kailangang pera. Kine-question din ng transport groups kung bakit mas nauna pa ang pag-alis sa excise tax sa kerosene at liquefied petroleum gas o LPG products kumpara sa diesel at gasolina. Pero ito pong ginagamit natin araw-araw sa mga pampublikong sasakyan na kung saan kami po yung haligi ng ekonomiya. Kung wala po kami, nakikita nyo yung mga tao na yan. Lahat yan nagkakarga ng gas at diesel. Dapat makikinabang po yan. Giit naman ng Manila Taxi and Regional Association o Mantra, sana ay mabigyan din sila ng ayuda, subsidy at ilakip sa service contract program. Marami sa aming mga miyembro hindi po nakakuha ng fuel subsidy at ayuda galing sa DSWD. Bakit ganon? Meron po ba kayong tinititigan? Meron ba kayong pinipili? Mga tao rin kami, mga driver din kami na may pangangailangan. Bukas itutuloy ng Manibela ang tigil pasada. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iminumungkahi ni Senator Amy Marcos ang pag-amyenda sa Oil Deregulation Law kasunod ng patuloy na pagtaas sa presyo ng langis sa bansa. Paliwanag ng senadora, nais niya ang unbundling ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ibig sabihin, kailangang ipakita ng mga kumpanya ng langis ang kanilang computation kung bakit ganoon kataas ang kanilang presyo. Ayon kay Senator Marcos, sa kapagtataka kung bakit ang Pilipinas ang may pinakamahal na langis sa buong ASEAN at maging sa Asia Pacific. Para sa akin kasi, kailangan hinay-hinay sa oil deregulation. Ang akin muna sa unbundling. Kailangan may transparency. Paliwanag naman ng ating mga oil companies, bakit 280% ang increase ng crudo, ng diesel, yung gasolina 200%. Bakit naman nagkaganon? Bakit yung ating mga kapitbahay sa ASEAN
20%, pinakamataas na 30%. Bakit sa atin 100%? Hindi ko maintindihan Kaya siguro kinakailangan at sinulat ko doon, unbundling katulad ng ginagawa sa kuryente, ipaliwanag yung iba't ibang items, bakit nadagdagan ng labis-labis, at tignan natin kung totoo, unbundle our rates, and at the same time, conduct hearings. Ilan sa produktong petrolyo sa bansa ang mababa na ang supply ayon sa Department of Energy. Samantala ayon sa kagawaran, posibleng magkaroon muli ng rollback sa presyo ng langis sa susunod na linggo. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Sa inventory po ng Pilipinas, we are steady pa naman, steady yung update natin. Nananatiling matibay ang supply ng mga produktong petrolyo sa bansa ayon sa Department of Energy. Ito ay sa gitna ng mga hamon sa oil supply bunsod ng sigalot sa Middle East. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, patuloy nilang binabantayan ang inventaryo sa supply ng petrolyo sa bansa. Partikular na ang mga dumadating na stocks at ang dami ng mga nakukonsumo mula sa fuel demand. As of April 10, as of this week, ang average natin is 50.31 liters and 50.31 days. And then yung gasoline, personal gasoline is 54 days, diesel is 49 days, kerosene 104, jet fuel 67 or 68. Fuel oil at 46 and LPG at 36. So, mababa yung LPG, pero LPG has incoming order this week, naka-order ng PNOC. Kasunod naman ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo na ipinatupad kahapon, nakabantay rin ang DOE sa tradings ng Mean of Platts Singapore o MOPS ngayong linggo. Paliwanag ni DOE Undersecretary Sandy Sales, nakakakita sila ng bahagyang pagbaba ng presyo ng petroleum products sa nagdaang 2 araw. So even with yung pronouncement ni President Trump na nag-station siya ng mga barko de guerra nila dun sa opening ng Strait of Hormuz, apparently yung market is not pricing that in, na medyo bumaba pa yung map. So if this market reaction continues, potentially magkaroon tayo ng more stable price or baka magkaroon pa ng rollback. But of course, this is only 2 days pa lang for this week, no? So minomonitor natin. Binigyan din naman ni Secretary Garin na kailangang maabot ang 5 araw na trading days ng MOPS para malaman ang average price at masapinalang adjustment sa susunod na linggo. What's happening kasi kung anong nangyayari doon, it reflects on the price, no? Halimbawa, ngayon nag-declare siya sila ng ceasefire, nag-react yung market and then it went down yung presyo. Maganda yung reaction, no? Nagkumalma ang presyo sa international market. Now, yesterday and 2 days ago, medyo steady pa siya. Hopefully, they don't do anything very drastic or very violent. Sa kabila ng pabago-bagong presyo ng petrolyo, kumpiyansa pa rin ang DOE na hindi ito makaapekto sa serbisyo ng kuryente, lalo pa ngayong tag-init. Ang isa ko lang na sinisigurado is there will be no power interruptions because of the diesel price. Because yan po, may supply tayo and then only 97% of our power does not come from diesel. Only 3% is for power, for diesel, ano? Inihayag naman ng DOE na ang 3% ng mga planta na gumagamit ng diesel ay nasa mga isla sa bansa. Ito anya ang pinakabinabantayan ng kagawaran, kabilang na ang epekto dito ng mataas na presyo ng krudo sa merkado. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Naniniwala ang Malacanang na hindi babalik na rin ng Korte Suprema ang naging desisyon nito ukol sa paglalabas ng medical records ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tugon nito ng palasyo sa inihaing petisyon ng United People's Initiative sa Korte Suprema na humihiling na piliting ilabas ng Malacanang ang tunay na estado ng kalusugan ni PBBM at magpa-drug test. Ang Supreme Court po ay nagbigay na rin po ng desisyon patungkol po dito na hindi po kinakailangan at kailangan sapilitang magbigay ang isang Pangulo ng kanyang medical records, especially, and I quote, so kung puro chismis lang po ang pagbabasihan ninyo at guni-guni lamang at wala kayong anumang basihan, sa tingin po natin ang Supreme Court ay hindi naman po babalik na rin ang ganitong klaseng jurisprudence. May sagot naman si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa pasaring ni dating presidential spokesperson Harry Roque ukol sa ginawang pagjo-jogging ni PBBM para ipakitang maayos ang kanyang kalusugan. Ang pagtakbo ay hindi masama. Mas maganda po na tumakbo ng ilang metro kesa tumakbo sa kamay ng batas. Nagbabala ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC kaugnay ng pambibiktima ng scammer sa mga teenager. Sa isang panayam, sinabi ni CICC Executive Director Undersecretary Aboy Paraiso, hindi anya mga senior citizen na hindi gaanong marunong sa gadget ang target ng scammers. Kung hindi, ang mga teenagers na kulang sa kaalaman sa tamang paggamit ng internet. Pangalawa naman, anyang age bracket na target ng scammer sa mga edad 20 hanggang 29. Ayon sa ahensya, kailangang mabantayan ng mga kabataan upang hindi mabiktima ng mga manluloko online. Tiniyak na Department of Environment and Natural Resources o DNR na may mananagot sa nangyayaring sunog sa sanitary landfill sa Navotas. Kaugnay nito, magsasagawa ng technical meeting ang kagawaran bukas kasama na ang operator ng nasabing landfill. Ito ang balita ni Dante Amento. Yung operator po ang may responsibilidad sa ilalim ng batas for the safe closure and rehabilitation plan implementation. Patuloy ang investigasyon ng Department of Environment and Natural Resources o DENR sa nangyayaring sunog sa Navotas Sanitary Landfill. Kasama sa tinitingnan ng DENR kung ano ang mga pananagutan ng operator nito. Partikular na ang paglabag sa Clean Air Act, Ecological Solid Waste Management Act at Philippine Clean Water Act, halimbawa kung nakontaminate ang tubig dahil nasa isla ang landfill. Ito pong particulate matter na 2.5 microns ang size, umaabot po hanggang baga to, so talagang masama to sa kalusugan. As early as May 8, 2023, meron na pong resolusyon ang Sangguniang Panlunsod. Nandito po yung mga konsehal po natin na sinasabi po dito na hindi na po natin i-renew itong franchise po na yan. Tiniyak ni DENR Acting Secretary Juan Miguel Cuna, may mananagot sa nangyari lalo na maraming naperwisyong residente, hindi lang taga Navotas kundi pati na mga karatig bayan o lungsod. Definitely po, may nangyaring ganyang kaganapan dito sa landfill na to. Marami pong naperwisyo, lalo na po sa Navotas saka sa Ubando, Bulacan. And then, siyempre, gaya ng sabi ni admin kanina, they want a copy of the report, so also they can determine kung anong legal remedies ang pwede namang gawing hakbang ng LGU ng Ubando. Patuloy din ang monitoring ng DENR sa air quality sa mga apektadong lugar tulad sa Ubando, Bulacan. Kumuha na rin ang sample ng tubig malapit sa landfill para masuri kung mayroon ng kontaminasyon. Pero ang resulta po nito ay 7 araw pa po. So kahapon po ang nag-sampling, so by next week, malalaman po natin kung anong resulta nito at abisuhan po natin ang publiko. Batay sa inisyal na investigasyon ng kagawaran, bigong ipatupad ng operator ang Safe Closure Rehabilitation Plan. August 2025, tumigil ang operasyon ng landfill matapos hindi i-renew ang kanilang prangkisa. Bukas ay magkakaroon ng technical conference kasama ang operator. Inaasahang dadalo ang local government unit ng Navotas. Kanina ay dumating sa Navotas ang alkalde at iba pang lokal na opisyal ng Ubando, Bulacan. Sasama rin sila sa nasabing pagpupulong dahil sila ang pangunahing apektado sa ngayon.
Pag-uusapan sa conference ang mga nakitang paglabag ng operator, partikular sa inisyong Environmental Compliance Certificate at kung ano ang mga susunod na hakbang na gagawin kaugnay ng sunog. Para mapag-usapan itong mga bagay na ito, lalong na yung mga conditions sa loob po ng ECC na kinumit po nila na dapat gagampanan nila lahat yon. So titignan yon isa-isa at malalaman po natin kung ano yung mga na-violate nila. Sa pangunguna ng Mayor ng Obando, ipinarating nila sa Navotas LGU at sa DENR ang kanilang hinaing dahil sa perwisyo ng sunog sa landfill. Sa tala ng Obando LGU, nasa 116 na pamilya ang inilikas nila mula sa barangay ng Binuangan at Salambaw na direktang tinatamaan ng makapal na usok. Ang nakakanulan dito yung tagal dahil halos lahat ng mga taga Salambaw hindi mangisda dahil pagdating ng alas 5, bumababa na yung hanging habagat. Ito na po yung nagsasara ng mga daan para hindi mo makita. Since kumakapal yung usok ng gabi, likas na namin sa Obando National High School. So from Saturday up to now, so ngayon nandoon pa rin sila. Ayon sa mga opisyal ng Obando, ang isa sa problema nila ay ang pondo para sa mga lumikas nilang residente, lalo na hindi nila alam kung kailan matatapos ang sunog. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinunto ng Sandigan Bayan at ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways ang tinukoy na flood control project sa Pandibulacan na iniuugnay sa kasong kinakaharap ngayon ni dating Senador Bong Revilla Jr. Ang nasabing proyekto, bagaman nasimulan, ay hindi naman natapos. Ito ang balita ni Nestor Torres. Where is the endpoint? The endpoint of Project 647 is this point, Your Honor. Nagsagawa ng ocular inspection si Associate Justice Carl Miranda ng Sandigan Bayan 3rd Division sa Barangay Bunsuran sa Pandibulacan upang silipin ang sinasabing Ghost Flood Control Project sa lugar. Kasama ng maestrado ang ilang prosecutors at sina Bulacan 1st District Engineer Kenneth Fernando at mga abogado ng 6 na akusado sa kontrobersyal na flood control project, kabilang si dating Senador Bong Revilla Jr., dating Bulacan District Engineer Bryce Hernandez at 4 na iba pa. Una nilang binisita, bahagi ng Project 647 sa Balagtas River. Dito tinanong ni Justice Miranda ang project engineer na si John Michael Ramos kung talagang kompleto o tapos na ang proyekto. So we will now go through Project 647, point to the court the exact length of it, okay? Who will be measuring it? So you go ahead of us and explain, as we go along, you explain, all right? Nang sukatin, lumabas na may haba itong 158.9 linear meters na labis sa original scope of work ng nasabing construction project na 157.69 linear meters lang. Lumabas na completed na ang Project 647. Ang Top Match Catalyst Builders Incorporated ang tumatayong contractor at may contract amount na 77 million pesos. Kasunod nito, sunod na ininspeksyon ng mga opisyal ang isang matalahib na lugar sa katabing 299 project kung saan nakita na ilan lang ang nakitang sheet pile sa tubig. Batay sa record ng DPWH, lumalabas na completed na rin ang proyekto noong January 2, 2026 at bayad na rin ng 92 million pesos ang kontraktor ng Sims Construction, pero ang totoo, isa itong ghost project. Ito yung Project 299 ng DPWH na sinasabing nasa 128.1 linear meters. Kasalukuyan ngayong nag-i-inspection dito ang Sandigang Bayan at inaalam na rin at tinitignan yung kung may sheet pile nga dito sa lugar sa nasabing ilog. Samantala, ayon kay Justice Miranda, isasama na rin nila bilang witness sina Project Engineer John Michael Ramos at si Bulacan District 1 DPWH Engineer Kenneth Fernando para sa mabilis na pagproseso ng kaso kaugnay ng maanumalyang proyekto. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Gaganapin bukas, araw ng Webes, ang JP Morgan Chase Corporate Challenge 2026 sa bansang Singapore.
Bunsod nito, naglabas ng traffic management scheme ang Singapore Police para sa lahat ng motorista at turista na nasa city-state. Ayon sa Singapore Police, 8 major roads ang isasara mula alas 3 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Sa nasabing oras, tanging mga police at emergency vehicles lamang ang papayagang makadaan. Ipinagbabawal rin ang illegal parking sa maraming lugar sa bansa, kung kaya nag-abiso ang pamahalaan sa publiko na planuhin ang anumang biyahe o lakad upang hindi maabala. Inaprubahan ng bansang Spain ang regularization ng nasa 500,000 illegal migrants sa kanilang bansa. Sa nasabing amnestiya, bibigyan ng 1-year work at residency permit ang mga undocumented migrants sa Spain na pumasok sa bansa simula December 2025 basta't wala silang anumang criminal record. Ayon kay Spanish Prime Minister Pedro Sanchez, ang nasabing hakbang ay upang matulungan ang kanilang workforce sa harap ng tumatanda na nilang populasyon. Ang aplikasyon ay magsisimula sa April 20 at tatagal hanggang June 30. Yes, my country has offered a path to regulate 500,000 undocumented migrants. 500,000 people we live with every day. People who care for our parents, work in the fields, who have built hand in hand with us the progress of our country. Spain is above all a welcoming country, and this is the path we choose: dignity, community, and justice. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Ho Chi Minh City, Vietnam, ako si Ann Gonzalez. Magandang gabi. Dumating sa bansa kaninang umaga ang mga labi ng 20 Pilipino mula sa bansang Kuwait. Sakay sila ng Kuwait Airways Flight KU417 na lumapag sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3. Walang dagdag na detalyeng ibinigay ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA kung may kinalaman sa tensyon sa Middle East ang pagkasawi ng mga iniuwing labi. Sakay din sa naturang flight ang 321 overseas Filipinos mula sa Kuwait. Nagsimula na ang Department of Agriculture ngayong araw, April 15, sa pamamahagi ng 10 billion pesos sa halaga ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program o PAFP. Ayon sa ahensya, inaasahang mabibigyan ng 2,325 ang nasa higit 4 na milyong benepisyaryo ng programa. Galing ang pondo sa General Appropriations Act of 2026 o ang pambansang pondo ngayong taon. Tugon ito ng ahensya sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo na nagpapahirap sa pagsasaka at pangingisda. Naramdaman ang pagyanig sa port ng Panay Guimaras kaninang umaga mula sa 1.7 magnitude na lindol na may intensity 3. Ayon sa Philippine Ports Authority o PPA, naramdaman din ang nangyaring pagyanig sa Port of Jordan na nakapagtala rin ng intensity 3. Sa mga larawang ibinahagi ng PPA, naglabasan ang mga empleyado ng pantalan matapos ang pagyanig. Natukoy ang epicenter na lindol sa layong 8 kilometro sa timog kanluran ng Gimbal, Iloilo. Mahigit 4,000 pamilya na benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4P sa Albay ang makatatanggap ng 100% discount sa kuryente. Umaabot naman sa 3,500 na pamilya sa San Ricardo, sa Southern Leyte ang kasalukuyang nakikinabang sa ipinatutupad na food assistance program ng pamahalaang panlalawigan. Ito ang balita ni Alan Manansala. Aabot sa mahigit 4,000 pamilya na benepisaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps sa buong Albay ang libre na ang konsumo sa kuryente. Ito ay matapos ipatupad ng Albay Electric Cooperative ang Resolution No. 2 Series of 2026 ng Energy Regulatory Commission. Sa ilalim ng nasabing resolusyon, inuutusan ang mga electric cooperatives na magbigay ng 100% diskwento sa mga bahay na kumukonsumo lamang ng hanggang 50 kWh kada buwan. Ayon sa tagapagsalita ng Albay Electric Cooperative, agad na ipinatupad ang nasabing benepisyo ngayong buwan at makikita na ang buong diskwento sa mga billing na ilalabas ngayong Abril bilang bahagi ng lifeline subsidy ng pamahalaan. Gayunman, nilinaw na bagamat libre na ang konsumo sa kuryente, kailangan pa rin magbayad ng 10 piso kada buwan ang mga member consumers bilang buffer fund ng kooperatiba.
tumanggap ng food assistance ang 3,500 pamilya sa lahat ng barangay ng San Ricardo sa ilalim ng Provincial Food Assistance Program o Ayuda Caravan na pinangungunahan ng pamahalaang panlalawigan ng Southern Leyte. Bawat pamilya ay nakatanggap ng food pack na may lamang 5 kilong bigas at 6 na dilata. Bahagi ang aktibidad na ito ng mas malawak na hakbang ng pamahalaang panlalawigan upang palakasin ang mga social protection programs at masiguro ang seguridad sa pagkain lalo na sa mga lugar na nangangailangan ng agarang tulong. Idinaos kahapon, April 14, ang Provincial Audit Committee Coordination Meeting para sa Anti-Drug Abuse Council o ADAC Audit 2026 sa Mayor's Lounge, Provincial Capitol Building sa Dipolog City. Layunin ng nasabing pagtitipon na masuri ang functionality at effectivity ng mga local ADAC, makabuo ng isang evaluation platform at matukoy ang mga mahusay na programa at best practices ng mga lokal na pamahalaan sa paglaban sa iligal na droga. Dumalo rin sa aktibidad ang mga kinatawan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, kabilang ang mga miyembro ng PADA Core Team at iba pang partner agencies. Ang Zamboanga del Norte, ang kauna-unahang probinsya na nakatapos sa pag-upload ng mga kailangang dokumento para sa implementasyon ng mga programa kontra iligal na droga. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dagdag kaalaman po. Alam niyo po ba na ang simpleng panalangin, hindi lang po pala yan basta espiritual lang. Ayon po sa mga eksperto, may malaking epekto po pala yan sa ating mga utak. Ayon sa brain imaging studies, kapag ikaw ay nagpo-focus sa pananalangin o tahimik na pagninilay, na-activate ang bahagi ng utak na tinatawag na prefrontal cortex. Ito ang parte ng utak na responsable sa pag-iisip, self-control at tamang desisyon. Kasabay nito, humihina ang sobrang ingay ng isip natin. Yung overthinking, yung worry, yung paulit-ulit na problema sa isip, unti-unting kumakalma. Kaya kahit ilang minuto lang sa isang araw, ang pananalangin o tahimik na pagninilay, parang ginagawa mo ring mind reset ang utak mo. Sa paglipas ng panahon, dahil sa tinatawag na neuroplasticity, nag-a-adjust ang utak mo. Mas nagiging kalmado, less reactive at mas kontrolado ang emosyon. May mga pag-aaral din nagsasabing nakakatulong ito sa pagpapababa ng stress, mas maayos na tulog at mas stable na mood. Pero mas lalo pa itong gumaganda kapag sinabayan ng galaw ng katawan, sikat ng araw at mabuting paikisalamuha. Sa madaling salita, hindi mo kailangan ng malaking pagbabago agad. Minsan, ilang minutong tahimik na pananalangin lang, may epekto na sa isip at buhay mo. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito po ang ating mga kausi ngayong araw na Miyerkules. Salamat at shout out kina Dennis Llanera, Conchita Valdez at Delphine De Leon, Domingo Beliran, Crispin Rivero, Mirna Napoles. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayo nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito po ang salita ng Diyos sa ating sandigan mula sa aklat ng Colosas 3:15 na nagsasabi, at maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan at kayo'y maging mapagpasalamat.
Yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ang buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.